Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep o'er the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are slighting him, still he is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently. He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings lie buried that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, chords that were broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for thy labor the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross be my glory. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Hope Meeting. Pagpupuri po at pasalamat sa ating Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay, sa buong maghapon ng kanyang pagbibigay kalakasan at pag-iingat po sa atin. At sa gabi pong ito, magkakasama po tayong may kagalakan na magpupuri na aawit sa ating Diyos. Makakapakinig din po tayo ng testimony ng isa nating kapatid kung paano po naranasan niya ang habag at biyaya ng Panginoon. At higit po sa lahat, makapakinig ng kapahayagan ng aral at mga katotohanan mula sa Biblia. Lubos po din po ang aming pasalamat sa bawat isa po na nagpapasa po ng link ng Hope Meeting sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, katrabaho, upang marami po ang maabot ng gawain ito. Bisitahin niyo din po ang ating FB group, ang C4 Hope Meetings, kung nais niyo pong muling balikan at muling pakinggan ang ating mga natapos na gawain. At kung hindi pa po kayo kabilang sa group na ito, mag-join lang po kayo. Paalala po mamaya, pagkatapos po ng ating mensahe, meron po tayong breakout session. Simulan po natin sa pagbasa sa aklat ng Hebreo, Kabanata 6, talata 18 hanggang 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ngayon naman po, tinatawagan ko po ang ating Kuya Lito para po sa kanyang pagbati. Magandang gabi po sa bawat isa. Maraming salamat po sa patuloy na pakikibahagi, pakiisa sa gawain na ito. Sa kabila po ng kabaguran galing sa trabaho, mga hamon sa ating buhay, sa abag at biyaya ng Panginoon ay magkakasama po tayo ngayong gabi. Welcome po sa ating Hope
meeting. Pagbati po mula sa C4 Missions Department. At nagpapasalamat po tayo sa ating Diyos at sa ating mga tagapangunang elder, tech support, mga partner churches, sa ECC, ang bulong at dito sa C4. Sa iba't ibang kaparaanan na nakakasama sa ministeryong ito ng paghahatid ng tunay at tiyak na pag-asa mula sa Diyos at sa kanyang mga salita. Ngayong gabi, hangad ko po na patuloy na makasumpong ng katatagan, kalakasan, kagalakan, at malinaw na mensahe ng pag-asa ang bawat isa sa ating pagsama-sama ngayong gabi. Maraming salamat po. Thank you, Kuya Lito. Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Ano po ba ang HOPE meeting? Ang HOPE po ay stands for Household Opportunities Presentation and Experience. At ang C4 HOPE meeting po ay naglalayo na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa ating komunidad. Maibahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon at layunin po na mahamon ng bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Ngayon naman po, sama-sama tayong umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Salita Mo.
Amen. Pakinggan po natin ang patotoo ng isa nating kapatid from C4, ang ating pong Iya Agoho, at susundan po ito ng handog na awitin ni Ate May Gulapa. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Iya Agoho, 27 years old at kasalukuyang isang senior high school teacher, student council advisor, and part-time college professor sa isang pribadong paaralan sa Santo Tomas. Isang kaanib ng komunidad ng mananampalataya ng C4, biniyayaan ng Panginoon na maging kabahagi sa tech support team, Rohi Youth Ministry, and kasalukuyang Book 5 USBCCI student. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan ko tungkol sa kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga regalo, ang komunidad ng Diyos. Bata pa lamang po ay lumaki na ako sa C4 na noon ay BBCF pa. Mula sa pag-attend sa Sunday School, pagsali sa Tambourine Ministry, at maging kabahagi ng kabataan, at marami pang iba. Dito na nga po ako nag-aaral nung ako ay kinder, nung may paaralan pa po ang C4. Malaki ang pasalamat ko sa Panginoon sa pag-ibigay ng isang komunidad na nag-encourage sa akin na lumago sa aking pananampalataya. Hayaan niyo po ako magbanggit ng mga specific persons mula sa komunidad ng C4 na naging bahagi ng aking paglago at kinikilala kong kaloob ng Diyos sa akin bilang isang mananampalataya. Isa na nga po dyan ay sina Daddy Bonnie, Tita Mean at Ate Apple. Nakita ko po na sila ibiyaya ng Panginoon sa aking buhay dahil isa sila sa mga ginamit ng Diyos upang mas lalo akong lumago sa kanyang mga salita at sa pananampalataya. Kagaya po ng isang instant na kung saan muntikan na pong mabawi sa akin ang bahay na aking hinuhulugan dahil po sa aking kapabayaan in terms of my finances. Una ko pong naging response sa ganitong kabigat na problema ay takasan na lang. Mag-agree na lang ako sa gusto ng developer na wala akong makukuhang refund at mawala lahat ng aking binayaran. Inisip ko po na wala na akong pag-asa, na nahihiya akong manghiram sa ibang tao para mabuno yung malaking amount na hindi ko mabayaran. Hanggang sa ipinayo po nila sa akin na lumapit po ako sa ating mga elders upang magkaroon po ako ng karunungan sa aking pagdedesisyon. They redirected me to someone na may authority and wisdom sa aking problema, since hindi nga po ako nakikinig sa kanila. And here comes Kuya Roy. Laking pasalamat ko po talaga sa Panginoon sa buhay ng ating mga tagapanguna. Nung may bahagi ko po ito kay Kuya Roy, hindi lamang po wisdom ang in-offers niya sa akin, maging ang willingness na sumagot ng certain amount sa aking pagkakautang. Masasabi ko pong iba po talaga ang care at pakialam ng ating mga tagapanguna sa atin. Not just in terms of spiritual, but holistically. Sa biyaya po ng Panginoon, na-resolve ko po ang problem ko po sa binabayaran sa bahay na aking dapat hulugan. And currently po, yan, thank God po, dahil for turnover na po yung unit sa akin. Hindi lang po in terms of financial problems, ako natulungan ng tagapanguna, Kuya Roy at Kuya Rex, even about my love life. Nakakatuwa po na even my love life ay pwede ko rin isang guni sa ating mga elders na parang kaibigan lang na nakikipag-usap. Nakita ko rin po doon yung pag-guide sa akin ni Kuya Roy sa akin nung meron po akong gustong tao na pinipilit kahit against po sa pamantayan ng Diyos dahil po isang unbeliever. Dahil po sa kanyang payo at sa karunungan na nagmumula po sa Diyos, nawala po ako sa ganung kalagayan at naging mas malinaw po sa akin kung ano po ang dapat na mas pahalagahan. Siya rin po yung nag-bridge sa akin para makausap po si Ate Shea at maging ka-close na rin po, at si Ate Shea naman po ay naging bahagi rin ng aking paglago in terms of ministry sa community. So bilang pagtatapos po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kasama sa kanyang disenyo na hindi tayo mag-iisa sa ating pananampalataya sa Kanya. Binigyan niya tayo ng mga tao na makakasama upang lumago, makapagpalakasan, may panalangin at makasama sa ating journey ng paglago sa ating relasyon sa Diyos. Kinikilala ko na ang bawat taong aking nabanggit ay mula sa Diyos. Mga taong kanyang ginamit upang makilala ko ang Panginoon ng mas malalim pa sa iba't ibang seasons ng aking buhay. Hawan ko po sa bawat isa na maging mas malapit pa sa Iglesia ng Diyos. Mas lalo pang palalimin ng ating mga relasyon at pakikipag-ugnayan sa mga kasama sa komunidad. Gaya nga po ng sinasabi sa Kawikaan 27:17, bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Kailangan natin ang mapagmahal,
na pananaw at personal na pagtutuwid na dulot ng malapit na accountability sa mga kasama sa komunidad. Sila man ay biyaya na mula sa Diyos na maaari niyang gamitin upang mas lalo tayong lumago at may makasama sa ating paglalakbay sa ating lumalagong pananampalataya sa Kanya. Maraming salamat po. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat yung pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sa gitna man ng unos, kung ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay, sa aking buhay. Amen. Thank you po sa ating mga kapatid na ito. Kay Ate Iya, na patuloy na ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang ministeryo at ganoon po kay Ate Mai. At ngayon pong gabi, pakinggan po natin ang mabuting balita na ipapahayag na mensahe ng Diyos sa pamamagitan po ng ating kapatid, Brother Raymar Picayo. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Tagalakan pong muli na kayo ay makabahagi dito sa ating gawain ng Hope Meeting, kahit ito ay virtually. Salamat po sa inyong pakikibahagi. Salamat din, Ma'am Iya, sa iyong patotoo. Tunay ngang isang dakilang regalo sa atin ng Diyos ang ating komunidad. Isang komunidad na hindi lang tumutulong sa ating paglagong espiritual, kundi isang komunidad na umaabot sa pangangailangan ng ating buong pagkatao. Wala nang organisasyon o samahan ang higit pa sa mundong ito, kundi ang komunidad na regalo sa atin ng Diyos, ang komunidad ng mga mananampalataya o ang kanyang katawan. Salamat din, Ate Mai, sa iyong inawit, kapayapaan. Hindi ito kayang ibigay ng sino man o ano paman sa mundong ito. Si Kristo lang ang tanging makapagbibigay nito at wala ng iba. Mundo man ay puno ng ligalig, kapayapaan ni Kristo sa atin ang hatid. Sa gabing ito, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, ay samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Atin pong idudulog ang mga kahilingang ipinarating sa atin. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat po sa gabing ito, dahil binigyan niyo po kami muli ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong mga salita. Salamat din po sa pagkakataon na ito na maaari kaming makadulog sa inyong harapan, maidulog ang aming mga kapatid. Una na nga po ay aming pong inilalapit ang aming Ate Emily.
Kayo nga po ang patuloy na magbibigay sa kanya ng kagalingan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil nandun po ang patuloy na pagbabago at pagbuti ng kanyang pakiramdam. Dalangin po namin na ito po ay magpatuloy sa biyaya mo. Dalangin namin ang mga gamot na kanyang iniinom ay patuloy na tumalab sa kanya. Ihanda niyo rin po ang kanyang katawan sa chemotherapy na gagawin sa kanya. Dalangin din namin kung loloobin niyo po na siya ay maoperahan, kayo nga po magkakaloob sa kanya ng kanyang mga pangailangan. Kayo nga po ang kumatagpo maging sa kanyang buong sambahayan. Dalangin po namin sa mga sitwasyon na ito ay lalo pang mahayag ang inyong kapangyarihan at kadakilaan. Amin din pong inilalapit sa oras na ito ang Santiago family. Hindi po madali ang mawala ng mahal sa buhay, Panginoon. Tunay nga po na malungkot. Dalangin namin na kayo nga po ang patuloy na umabot, kumukop sa pamilyang ito. Patuloy nyo nga pong ipadama sa kanila ang inyong pag-ibig. Naway patuloy nilang maranasan ang kaaliwan at kapayapaang nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Dalangin namin na kayo patuloy na magpakahayag sa kanila at maging sa kanilang mga kamag-anak. Tulungan nyo nga po sila na patuloy silang maging asin at ilaw sa kanilang mga sambahayan, sa kanilang pamilya, Panginoon. Amin din pong inilalapit si Sister Berose ng ECC. Patuloy na pangunguna po sa ginagawa niya pong treatment, provision, at patuloy na kagalingan, Panginoon. Samahan niyo po siya, Panginoon, at dalangin po namin na siya po ay patuloy na sa inyo lamang po magtiwala. Patuloy siyang yung paglago niyang espiritual at maging kayo nga po ang manguna, maging sa kanyang buong sambahayan. Dalangin ko rin po, Panginoon, si Brother J.R. Regino na taga Tandang Sora din. Kayo nga po ang mangunguna rin sa kanyang pagdadialysis. Patuloy din po provision. At dalangin po namin yung ginagawang dialysis na ito ay makatulong sa kanya, sa kanyang mabilisang paggaling. Nilalapit po namin sa oras na ito ang aming pong sama-samang pag-aaral ng inyong mga salita. Bigyan niyo nga po ako ng karunungan na nagmumula sa inyo ng inyong mga salita. Ito tunay na maibahagi ng may kalinawan at hamon sa bawat isa. Sasamahan niyo kami sa gabing ito, maging ang koneksyon ng bawat isa ay maging maayos. Dalangin namin na marami pa ang makajoin sa gawain ito at tunay na patuloy na kayo nga kumilos sa bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Muli, magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay nagpapatuloy. Nagpapatuloy po yung ating tinatalakay sa taong ito, ang ating tema. Focusing on Christ's call and Christ's assurance for the church. Ang pastol ay kilala kung sino ang kanyang mga tupa. Patuloy po sa pagtawag ng ating dakilang pastol. Tinatawag niya ito sa pangalan. Kapag ang tupa ay naligaw o nawala, hahanapin niya ang tupang ito. Kung ang pastol ay may 100 kawan at nawala ang isa, iiwan niya ang 99 niyang tupa para sa isang naliligaw. At kapag po ito ay kanyang nasumpungan, ang yung nag-iisang tupa, ito, siya po ay magsasaya at maghahanda ng malaking piging para ipagdiwang ang nasumpungang tupa. Ganyan po ang ating Panginoon. Patuloy niyang tinatawag, lalo na sa gabing ito, sa kapahayagan ng kanyang mga salita. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa, at ang tunay na tupa ay tiyak na tutugon. Dahil ang dakilang pastol din mismo ang nagbibigay sa tupa ng kakayahang tumugon sa kanya. Yan. Napakabuti po ng ating dakilang pastol. Para po sa gabing ito, meron po tayong topic. Ang topic po natin ay pagkaunawa sa katotohanan, kilos at kagustuhan ng Diyos. Yan po yung ating topic ngayong gabi. Pagkaunawa sa katotohanan, kilos at kagustuhan ng Diyos. Hindi ba talaga natin maunawaan ang katotohanan sa ating sariling pamamaraan? Meron po akong katanungan sa gabing ito na nais ko ay pag-isipan nating mabuti. Una pong tanong,
Nakikilala ba talaga natin ang Diyos sa sarili nating pamamaraan? Marami po tayong ginagawa para alamin ang katotohanan. Marami po sa panahon natin ngayon at nung pamanguna, marami ang pangahas. Ang salita ng Diyos ay ginagamit sa maling pamamaraan. Ginagamit para sa sariling interes at benepisyo. Nakakalungkot po mga kapatid. Para po sa pangalawang tanong, kaya ba talaga nating unawain ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating sariling karunungan? Napakarami ngayon, lalo na sa social media, laganap ang mga bulaang propeta. Pinipilit nila ang kanilang sariling pagkaunawa sa salita ng Diyos kahit ito'y mali. Minsan, maling motibo, gaya nga ng sabi ko kanina, maling interes. Hindi para ibahagi ang katotohanan, kundi para sa kanilang sariling benepisyo, pagsikat o pagyaman. Ang tao po ay biniyayaan ng Diyos ng karunungan, ngunit ito po ay may limitasyon at hangganan. Dahil nais ng Diyos na tayo ay laging nakadepende at umaasa sa Kanya lamang bilang ating manlilikha. At tayo naman po, na Kanyang pag-aari tayo na Kanyang mga nilikha. Ngunit dahil sa paghahangad ng tao na maging kapantay ang Diyos, siya ay natukso ng ahas doon sa halaman ng Eden. Nang sabihin ng ahas kay Eva, na kapag kinain niya ang prutas ay magiging parang Diyos din siya. Dahil doon pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang tao ay napahiwalay sa Diyos. Mula noon, naging patay ang katatayuan ng tao at kamatayan at walang hanggang kaparusahan ang naghihintay sa kanya. Nung una pa man, ay naghangad na ang tao sa maling pamamaraan. Ang Biblia naghahayag ng tunay na katatayuan ng tao. Ang tao ay umuunlad ng karunungan, ngunit ang karunungan na kanyang pinagmamalaki ay kamangmangan sa harap ng Diyos. Tulad na lamang ng Tore ng Babel. Kung naalala nyo ang istoryang ito, sila ay nagkaisa hindi para hanapin ang Diyos, kundi magmalaki o magyabang. Nagkaisa sila na gumawa ng isang tore na aabot sa langit. Ngunit hindi ito pinahintulutan ng Diyos. Sa halip, pinarusahan sila ng Diyos at pinag-iba-iba ang wika nila. Dahil dito sila ay nagkawatak-watak at hindi natuloy ang masama nilang balak. Hanggang ngayon po, sa ating panahon, umuunlad ang karunungan ng tao. Marami ang naiimbento at umuunlad ang ating teknolohiya. Dahil sa mga pag-unlad na ito, nagiging mataas ang tingin ng tao sa kanyang sarili na humahantong sa pagmamalaki at pag-iisip na hindi niya na kailangan ng Diyos. At dahil sa sobrang dunong ng tao, pinipilit niyang patunayan na wala talagang Diyos. At ang Diyos ng sanlibutan ito ay tayo ding tao. Nakakalungkot na katotohanan, mga kapatid. Pero ano pong sinasabi ng Biblia sa Roma 3, 10-12? Ito po ang sinasabi, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Maliwanag po ang sinasabi ng Diyos patungkol sa atin bilang tao. Na tayo dahil sa ating likas na kalalagayan, makasalanan, wala tayong kabutihang taglay, ni wala tayong kakayanang hanapin ang Diyos. Hindi natin gugustuhin
Ang Diyos at ang mga landas natin ay palihis sa Kanya. Maraming mga tao ang nag-iisip at nag-aakala na ang kanilang mabubuting ginagawa ay papasa sa Diyos na banal. At nag-aakala na kapag sila ay gumawa ng mabuti, sila ay maliligtas sa kanilang abang kalalagayan. Ngunit anong sabi ng Diyos sa Jeremiah 17:9-10? Ano po sabi doon? Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ko ayon sa kanyang ginagawa. Dinadaya ng tao ang kanyang sarili na ang kanyang ginagawang kabutihan ay paraan niya para siya maligtas. Ngunit anong sabi ng Diyos patungkol sa kabutihan na ipinagmamalaki ng tao? Ano po ang sabi sa Isaiah 64:6? Lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruming basahan ang katulad. Nalalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Ito ang katatayuan natin sa harap ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Ang ating kabutihan ay maruming basahan sa harap ng Diyos. Kaya ano ang may pagmamalaki natin sa Kanya? Minsan, ang taas-taas na tingin natin sa sarili. Minsan, ikinukumpara natin ang ating mga sarili sa iba na mas mabuti tayo kaysa iba. Pero anong sabi ng Diyos? Maruming basahan tayo sa kanyang harapan. Yung ating ginagawang mga pawang kabutihan ay maruming basahan sa kanyang harapan. Sa panahon din natin ngayon, marami ang nag-iisip na sila ay nakasumpong sa Diyos. Sila yung nakasumpong, kaya sila naligtas. At dahil pinili nila ang Diyos, tinanggap nila ang Diyos. Yun po yung kaisipan ng marami. Pero kung pag-aaralan po natin ang Biblia, ang kanyang salita, ang kaisipan na ito ay pawang kamangmangan ng tao. Ito ay isang malaking kasinungalingan at siya ay nabubuhay sa maling akala. Gaya ng aking nabanggit kanina sa tunay na katatayuan ng tao, sa Roma 3:10-12, wala talaga tayong pagnanais na hanapin ng Diyos. At yun ang ating likas na kalalagayan at yun po ang totoo. Tayo bilang tao, wala tayong desire, wala talaga tayong pagnanais. Ngayon naman po ating titingnan kung ano talaga yung tao, tayong tao, yung ating katatayuan. Una po, na makikita natin bilang tao, tayo po ay makasalanan. Pag sinabi pong makasalanan, lubusang pagkahiwalay ng lahat ng tao sa presensya ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal at walang anumang batik ng kasalanan, hindi kailanman magiging akma ang tao sa presensya ng Diyos. Walang sino man sa atin ang nakabot sa pamantayan ng Diyos. Alam na po natin yan. Roma 3:23. Pangalawa po sa ating katatayuan, tayo po'y patay. Excuse. Tayong lahat ay walang kakayanang pumili o piliin ng Diyos. Sa ating likas na kalalagayan, wala tayong pagnanais sa Diyos. Wala tayong kakayanang magdesisyon para sa ating kaligtasan. Dahil ang totoo tayong lahat ay sa ating tunay na katatayuan, tayo po yung mga patay. At walang kakayanan dahil sa sinumpang kalalagayan. Gaya nga po na sinabi ko kanina sa Roma 3:10-12. Yun po ang katangian ng patay. Wala tayong pagnanais. Hindi natin kayang piliin ng Diyos mula nung tayo magkasala. Pangatlo, nakatatayuan natin bilang tao. Una, tayo makasalanan, tayo patay. Pangatlo, tayo napapahamak. Dahil sa ating kasalanan at pagsuway, tayo po ay sentensyado na
kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan at tiyak na kaparusahan na naghihintay sa atin magpakailanman doon sa impyerno. Roma 6:23. Yan po yung maliwanag na mangyayari sa atin dahil sa ating kasalanan. Tayo tiyak na parurusahan, tayo'y napapahamak. Ngunit dahil sa kalunos-lunos na kalalagayan ng tao, dahil sa kanyang walang kakanyahang iligtas ang sarili sa poot ng Diyos at sa walang hanggang kaparusahan, ang Diyos ay tumugon. Ang Diyos din ang gumawa ng paraan para maligtas ang tao sa poot niya. Dahil sa kanyang habag at biyaya, siya ay humirang. Siya ay pumili at siya ang kumilos sa puso ng tao sa kanyang inililigtas. Gaya na lamang ng talatang ito sa Aklat ng Gawa, kung saan hindi sa sariling pasya o pag-unawa ng tao kung kaya niya naunawaan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Bagkus, ito ay sa kilos ng Diyos kung kaya ito ay kanyang naunawaan. Ginusto ng Diyos na ito'y maunawaan ni Lydia. Atin pong basahin ang Gawa 16, verse 13 hanggang 15. Sabi po doon, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ng mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang pinangangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, kung ituturing po ninyo ang tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya kaya hindi namin napahindian. Makikita po natin sa talatang iyan na ang kilos mismo ng Diyos. Si Lydia ay nakaunawa dahil sa kapangyarihan at kagustuhan ng Diyos. At dahil dito siya ay tumugon ng may pananampalataya. Siya ay nagpabautismo, maging ang kanyang sambahayan. Ang lahat ng ito ay sa kanyang habag at biyaya. Hindi po sa pangunawa ni Lydia, kundi sa kilos ng ating Panginoon. Isa pa pong kwento sa Biblia, ang kapahayagan sa kilos ng Diyos kung paano ang tao ay nakaunawa ng katotohanan. Siya ay nagsusugo at gumagamit ng tao para ang kanyang mga salita ay lubos na maunawaan. Gaya na lamang ng kwento sa Gawa 8:26 hanggang 40, kung saan isinugo ng anghel si Felipe para ipanawa sa eunuko ang mabuting balita patungkol kay Jesus. Sabi po diyan, kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman ito, paano ko maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Basahin din po natin yung verse 35. Sinabi sa kasulatang ito at isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Makikita po natin dito ay kilos pa din ng Diyos kung paano maunawaan ang katotohanan ng kanyang mga salita. Una, gumamit siya ng anghel upang isugo si Felipe at upang ipaunawa naman sa eunuko ang mabuting balita. At dahil dito, sumampalataya ang eunuko at siya ay nagpabautismo.
Napakabuti ng ating Panginoon. Siya ay gumagamit ng mga tao para ating maunawaan ang kanyang mga salita. Noon naman pong nangangaral si Jesus patungkol sa kaharian ng Diyos, gumagamit siya ng mga talinghaga. Isang paraan upang mahayag ang kanyang pagpili at pagtatakda sa tao sa kung sino ang kanya at kung sino ang hindi. Ating pong basahin yung Lucas 8, verse 9 to 10. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinghaga, nang sa gayon, tumingin man sila'y hindi sila makakita, at makinig man sila'y hindi sila makakaunawa. Sa talatang ito makikita natin ng Diyos ay pumipili ng makikinig sa Kanya. Kalooban niya ang pagkaunawa sa kanyang mga salita at hindi ito sa karunungan lamang ng tao. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng kanyang tinubos at hinirang niya. Ngayon naman po ating titingnan ang kilos at kapamaraanan ng Diyos. Una po, makikita natin dyan, siya ang humirang. Mababasa po natin yan sa Efeso 1 verse 4. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Maliwanag po ang sinasabi sa talata, bago palikhain ang sanlibutan, bago pa tayo isilang sa mundong ito, siya ay pumili na. Meron na siyang itinalaga para sa kanya. Katulad ni Lydia, Diyos ang nagbukas ng isip. Diyos ang nagbukas ng isip niya para maunawa ng kanyang mga salita. Dahil si Lydia ay kanya. Katulad ng eunuko, naunawaan ang mabuting balita dahil kay Felipe, dahil ginusto ng Diyos na ito ay kanyang maunawaan. Katulad ng kanyang mga alagad, kalooban ng Diyos na maunawaan nila ang paghari ng Diyos, hindi ang mga taong pinagpahayagan ni Jesus ng mga talinghaga. Yan po yung kilos ng Diyos, siya po ay nagtakda, siya ay pumili. Pangalawa po, ang mga hinirang niyang ito, siya rin po ang nagpapabanal. Sinabi din sa talata, tayo na kanyang mga pinili, ay pinapaging banal at walang kapintasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo patuloy na binabanal upang tayo humarap sa Kanya ng walang kapintasan. Kilos ng Diyos, ano po? Siya po ay patuloy na kumikilos sa bawat isa sa atin. Siya ang humirang, siya ang nagpapabanal. At ano po yung pangatlo? Na kilos at kapamaraanan ng Diyos. Tayo ay tinatakan ng Espiritu Santo. Mababasa po natin yan sa Efeso 1:13 hanggang 14. Ano po sabi doon? Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Lahat ng kanyang hinirang at kanyang tinatakan. Ano po? Silyado. Bilang katibayan na tayo'y kanya hanggang wakas. Lahat ng kanyang pangako ay ating makakamtan at lulubusin niya sa takdang panahon. At dahil doon siya'y pupurihin, luluwalhatiin magpakailanman ng kanyang mga hinirang. Napakabuti po ng ating Diyos. Siya po ay humirang, siya ay nagpapabanal, at tayo ay tinatakan ng Espiritu Santo. Biyaya pong lahat ito ng Diyos sa atin.
Napakaliwanag po, hindi tayo ang pumipili sa Diyos. Hindi natin ginusto ang Diyos. Hindi sa sarili nating kapamaraanan kung bakit tayo naligtas. Wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Ano po? Napakaliwanag po. Diyos ang nagtatakda ng lahat. Para naman po sa ating application sa gabing ito, una, makinig. Magpakumbaba sa kanyang harapan, magpakumbaba sa kapahayagan ng kanyang mga salita. Pakinggan ang sinasabi ng Diyos, hindi ang kuro-kuro at pananaw ng iba, hindi ang sariling opinyon o ang makalamang pagnanasa. Makinig sa katotohanan ng salita ng Diyos, ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin sa kasinungalingan ng mundong ito. Yan. Minsan ayaw nating makinig sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil ang totoo, laban ang ating kalooban sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ayaw natin sa salita ng Diyos. Kaya marami nakikinig man lampas sa kabilang tenga. Pangalawa na dapat nating matutunan, umunawa. Biyaya mula sa Diyos ang pagkaunawa, gaya po ng topic natin ngayong gabi. Kahit ano pang gawin nating pag-aaral, mahalaga ang nag-aaral ng salita ng Diyos, mahalaga ang nakikinig. Ngunit ang lahat ng ito ay sa biyaya pa rin ng ating Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki. Kahit ano pa ang ating katatayuan sa buhay, kahit ano pa ang natapos natin o anumang degree natin o naabot sa buhay na ito. Kalooban pa rin ng Diyos kung bakit natin nauunawaan ang kanyang mga salita. Kaya sa bahaging ito, biyaya mula sa Diyos ang pagkaunawa sa kanyang mga salita. Patuloy tayong dumulog sa kanya na may kapakumbabaan na ito ay patuloy nating maunawaan. Kahabagan po tayo ng Diyos. Ito. Wala po tayong may pagmamalaki sa kanyang harapan kahit ano pa ang natapos natin. Diyos ang kumikilos, Diyos ang magpapaunawa sa atin. Ang tamang tugon, magpakumbaba sa kanyang harapan, hingin ang kanyang tulong para ang kanyang mga salita ay ito'y maunawaan natin. Yan. Nakita na po natin yung unang dalawa. Makinig at umunawa pero ang mga ito'y hindi sapat. Ang pangatlo po, ito po yung pinakamahalaga sa lahat, sumunod. Ito po yung pinakatamang tugon sa kanyang mga salita. Hindi sapat na ito ay ating napakinggan at naunawaan. Maaaring nabagbag ang ating mga damdamin at nahamon sa kanyang mga salita. Ngunit ang tunay na refleksyon ng pakikinig at pagkaunawa ay ang ating magiging tugon sa katotohanan na ating tinanggap. At muli ito ay pag-asa pa din sa kanyang habag at biyaya sa pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Muli, kahabagan nawa tayo ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Awitin po natin ang ating responsa. Nang ang buhay ko ay nalugmok sa karumihan at ang isipan ay inanod ng kamunduhan.
doon naramdaman ang tawag ng kaligtasan. Sa pag-ibig ni Jesus, ako'y kanyang natagpuan. O Diyos, ang makilala ka ng lubos ay aking hangarin, at tangi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa buhay, ang makilala kang tunay. Nalangin po tayo. Aming Ama, salamat po sa gabing ito, sa kapahayagan ng inyong mga salita. Tunay nga pong hindi namin ito maunawaan sa sarili naming karunungan, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy niyo nawa kaming kahabagan. Ang mga salita ngayong gabi, ito'y patuloy na tumimo sa puso't isip ng bawat isa. Dalangin po namin na kami tumugon ng may kapakumbabaan. Tunay nga pong wala kaming may pagmamalaki kahit gaano pa kami katalino. Kung hindi dahil lamang sa biyaya mo ay hindi kami makakaunawa. Maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy niyo kaming tinuturuan, patuloy niyo kaming binabago. At dalangin namin, Panginoon, na kami patuloy na umasa sa inyo, sa pagkilos niyo sa aming mga buhay. Tulungan niyo na kami na hindi kami magmalaki. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na patuloy na sa gabing ito ay hindi lang po makinig, umunawa. Dalangin namin, Panginoon, na kami tumugon na may pagsunod at may katapatan sa inyo. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon sa mga katotohanan ng kanyang mga salita na naipahayag sa gabi pong ito. At sa mga nagnanais po magpasalamat, mag-unmute lang po at mag-type sa ating chat box o i-click niyo po ang raise hand button po. Yan. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na nandito po sa ating Google Meet. At syempre po, mga kapatid din po natin na tumutok po sa ating FB Live. Muli po, meron po tayong breakout session. Ano po? Sige po, kung wala na po, tayo po yung mag-open ng cam para po sa ating picture taking. Okay po, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you po sa bawat isa. Thank you po. Good luck. Maraming salamat po. God bless. Salamat po. Bye. Good night po. God bless.